Hi guys! I feel good about this week dahil madami tayong i-update sa ating bus. Ang game plan natin is bibili tayo ng pamalit sa mga expired na fan belt, papalitan natin yung ating sirang battery, subukan ulit nating ayusin ang ating brake lights at mag-install tayo ng busina ng ating bus. Pupunta din this week ang contractor ng ating windshield para i-check yung molde na ginawa nila. Lahat ito ay importante para sa pagiging road safety ng ating bus. Kaya kung ready na kayo, let's go! Dito ulit tayo sa Isuzu Dasma. Yan. Dito ako madalas nakakakita ng mga parts. So dito tayo maghanap ng mga fan belt na palitin na. So nakakita tayo. Ito daw medyo mahaba. Tapos ito medyo maiksi. Ito medyo mahaba. Kung may a-adjust, sabi ko kuya, pagka di ko daw nagamit, balik ko na lang. Di ba kuya? Pwede. Ito sa buka na lang. Thank you kuya. Thank you. Dito tayo sa third favorite nating tracking supplier. Nakakita tayo dito sa sarap na dito. Dito tayo dito sa isang maliit na lang wala. Next naman ay punta tayo sa bilihan ng battery. Halos 1 year lang ang tinagal ng ating battery kahit hindi naman ito nagagamit. Comment naman kayo below kung may style pa kayo kung paano tatagal ang battery natin. Bili tayo ng baterya, papalitan natin yung battery ng bus. Ang resale value nito 1,000 pagka pinalit mo sa kanila. So bawas tayo ng 1,000 sa presyo nito. Nakabili na tayo ng mga pump belt natin. Meron tayong isa dyan na hindi kasukat. Malapit lang, tingnan natin kung ma-adjust. Sa kabila naman. Dito ko naman to. Dito balik natin. May compression eh. Oh. Iniwan ko muna sila kasi dumating yung Gia Aguila Glass. Ayan, dito yung mga taga Aguila Glass. Isusukat nila kung yung molde kung papasok. Ito yung molde natin, dalawang two-piece. Wala, ganyan pala yung molde. Moldihan. Papakuha ko lang yung hagdanan ko ya. Ayan, two-piece siya. I-ano mo lang Nelson. Ipaganon mo lang yung ipapunta mo lang dun yung trapal dun sa taas ha. Para makagalaw sila dyan. Tanggal nila tong rubber. Nakita ko lang. Tinanggal ko ibaba kasi hindi ko mapatong. Hindi ko mapatong ko. Ibang gato. Pasok nga ako, tingnan mo diba? Nice. Hindi sa goma, sunod na yung goma, diba? Alam mo na. Pero gusto ko plus minus yan. Tagal mo. Sige. Kumokontre. Nga, sumobra ka. Okay. Baka na to kasi. Alam mo matigas. Ayos na kuya. Opo. Na-install na nila Kuya Mon yung fan belt para sa radiator at sa makina pero hindi ma-install ang fan belt para sa aircon. Hanap na lang tayo ng kapalit pag nakabalik tayo ng Dasma. For now ay mag-apply tayo ng grasa sa mga pulley. Rubber. Yan
tulak kung ano maya. Hawak ko. Nelson. Tulak lang. Sige, bubahin mo. Para may bersa ka. After ma-replyan ng grasa ay painitin lang natin kaunti ang makina. Radiator natin sa makina na pambit, ayos. Ito yung sa aircon daw to sa aircon na pambit. Hindi umikot kasi merong ano dun may kulang na pambit, medyo maluwag daw. Bawasan na lang daw namin ng isang number ng haba. Yan, ayos pa. Pagkakabit namin ng battery, umokay na. Ito yung battery natin, no. Ayan. We're back dito sa Isuzu Parts. Papapalitan natin tong fan belt. Pipili tayo ng mas maiksi konti. Isang size ng maiksi. Nakuha natin dati 8460. Ito binibigay sa atin 8450. Isang level lang ang iksi. Hindi ko pwede na tong ganito Okay na? Magkano? Bale, soft na lang po, sir. Swap na lang, walang balagdag. Pares naman sila, sir. Okay, thank you. Thank you din. Nice. Ito, try natin. Maganda, pinapanood lang nila yung yung mga video natin. Kaya may context na sila kung saan ko siya i-install. Yan, try natin to. Ito pagharap mo nito, pagkaalam ko ito ang positive sa kanan. Ganun no? Walang indicator siya no? Wala. Ng positive tsaka negative. Kamay continuous. Universal siguro ito, sir. Hindi. Kabila. Papasokin mo dyan doon sa puno. Pag-ikot niyan yan Tapos pinagawa ko sa kanila to habang wala ako dito. Yung dashboard. Para nila. Kasi para maayos din sana tong ilalim Nalayos naman. Natanggal yung nung natanggal yung windshield, puro kalawang yan. Tapos ngayon ganyan na itsura niya. Ano pala? Saan? Ayun. Ito. Nakita ko. Buti nakita ko. Buka natin yung preno. Nakapakaw kayo, Mon! Umilaw! Ha? Umilaw! Kayo nga dito. Makatitingin. Dalawa? Yeah! Tuntua si Kuya Mon kasi halos isang taon din niyang hinanap kung saan ang problema. Hindi kasi siya talaga electrician pero natatawa siya kasi simpleng disconnected wire lang pala ang problema. Yan! Next ay install naman natin ang busina. Inipit na daw to para hindi lumabas yung hangin. Hindi kaya dito sumisingaw ang hangin? May kailangan kaming coupler kaya pumunta muna kami sa hydraulic shop para gawa ng coupler ang daanan ng hangin papunta sa ating busina. Paayos ang coupler. Paayos ang coupler coupling para makadaan ng hangin kasi kailangan pala nito ng hangin pa. Limited kasi ito. Hindi na kailangan ng teflon. Higpitan mo lang siya hanggang tumigas na. Yun na yan. Oh.
Gising ako. Ba, hindi ko mabaklas ah. Grabe, ang tigas ng kamay mo ah. Kita nga. Kita. Parang hindi makaipit. Paipit ito eh. Naipit kaya ito? Tanggal ko na yun, may mga tiplon. Sige na lang, nilagyan ko na lang ng teflon para madiin niya na gano'n. Meron palang kasamang coupler yung busina na hindi namin napansin. May na yung ano ko drill? May na yung drill? Malakas. Ni-start ko na yung bus para magsimula ng mag-build up yung hangin at matesting natin pag nakabit ang mga wiring. Sanayan natin kaya pa daan mamaya ito. Walang ground sa katawan. Didiretso namin sa battery. Ngayon, tatap natin to dito sa busina. Hindi ko lang alam kung paano magtatap. Parang walang power. Bakit? Saan ba yan dapat itatap? Nakakwan lang naman ito eh. I-direct ang power nito eh. Walang ground. Ayaw mo mabukas ha. Pakipindot nga. Yung orinte. Hindi. Nagugulat ako. Di, ayun na. Okay na. Okay na. Okay na. Baka may magreklamo kapitbahay. Yan guys ang ating bus update. Madami tayong nagawa this week katulad ng pagpapalit ng mga fan belt, pag-aayos ng ating brake lights at pag-install ng busina. Malapit-lapit na ding magawa ang ating windshield kaya huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa ating channel. Thank you for watching and see you on the next one.